Isa pong magandang umaga, magandang gising, magandang buhay, mga kaibigan, mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, kura paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. At ito po ang kaisa-isang parokya ng mga paring Paulino sa Pilipinas at Macau. At ito rin po ang dambana ng debosyon ng Mater Dolorosa de la Pieta. At ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod ng Pasay. Kumusta na po kayo ngayon? Ngayon po ay Lunes at ito po ang Lunes ng ikalimang linggo ng atin pong Kwaresma. Simula na naman tayo sa isang mas maigting na monitoring ng atin pong paligid dahil po sa tumataas na bilang ng COVID ayon sa tala ng atin pong pamahalaan. Anyway, sa Monday po na ito ng ikalimang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay John chapter 8, verse 1 to verse 11. Ang tawag po dito ay ang istorya ng adulterous woman, ang istorya ng babaeng sabi nila'y nahuli sa pakikiapid. For one reason or another, hindi po lahat ng kopya ng Ebanghelyo ni San Juan ay nagdadala at naglalaman ng kwentong ito ng Panginoong Hesus at ng adulterous woman. May mga manuscript po ang Gospel of John na wala po itong John 1 to 11. Ang Gospel story ito ay isa na naman sa mga kaganapan doon sa pagbisita ng Panginoon sa lungsod ng Jerusalem, sa teritoryo ng Judea, southern part of Israel. Kung nandoon po ang Panginoon, ay ang kanyang naging ugali, gaya po ng sa simula ng ating pagbasa, hindi po siya natutulog, hindi po siya nananahimik at hindi po siya nagpapahinga sa loob ng banal na lungsod. Kung hindi, during the evenings and during the resting periods, ang Panginoon would go out of the city at doon sa kabilang bundok, yung Mount of Olives na nasa labas lamang ng walls ng Jerusalem, nandoon po ang isang kuweba na malapit sa Garden of Gethsemane. Nasabi po ng mga pilgrim guides ay yun ang paboritong pahingahan ng Panginoon sa Mount of Olives. So that explains kung bakit sabi doon, very early in the morning, ang Panginoon ay nanggaling sa Mount of Olives, doon siya nagpahinga, doon siya nagpahinga ng magdamag, nanalangin siguro sa Garden den of Gethsemane. At ngayon siya naman ay bumalik na naman sa temple area, sa Court of the Gentiles, kung saan nilinis niya ito at pinalaki niya ang lugar na pwedeng gamitin ng mga Gentiles upang manalangin at ng mga rabay upang mangaral. Tapos na noon ang tinatawag pong piyesta ng Tabernacles, yung isang linggong pista na kung saan ginugunita ng mga Hudyo ang kanilang 38 to 40 years na pagiging lagalag sa Mount Sinai at sa palibot na wilderness neto. Subalit magkaganon man, marami pa rin po ang mga pilgrims ang kadalasang natitira sa Jerusalem pagkatapos ng pista, at itong dahilan kung bakit sinasamantala naman ng Panginoon ang temple area upang doon ay mangaral din bilang isa sa mga visiting rabbis
na kadalasan po ay pinibigyan naman ng permiso ng mga pari na mangaral sa bisinidad ng templo. Ang naganap sa umagang ito, ang Panginoong Yesus ay muling binigyan ng tinatawag na conflict situation ng kanyang paboritong mga karibal, yung mga ibang mga rabay, mga scribes at mga Pharisees na mga maalam sa batas. At ginamit pa nilang sangkalan itong nahuli daw nila mismo sa pakikiapid. Talagang mga peeping toms itong atin pong mga scribes and Pharisees, naninilip, no? May nasilip na mismong nakikiapid, no? At dinala nila ang babae sa harap ng Panginoon bilang bahagi ng kanilang lambat, bitag, baka mahuli nila si Lord, no? Ngayon, tignan po natin ang kwento. Unang-una, ang kwento po ng John 8:1-11 ay nagpapakita po ng isang sitwasyon ng pagiging gahaman at talaga naman pagiging malupit ng mga iskriba, pariseyo at siyempre po ng tao. Ang tao naman hindi nagbabago, talagang noong pinapahirapan ng Panginoon mismo sa kanyang pasyon, lalabas uli yan yung bias, yung prejudice, yung wickedness, yung pagiging malupit, yung pagiging bayolente ng mga tao. Lalabas yan. At yun po ang unang-unang madedetect natin sa kwentong ito. Bakit bias? Bias sapagkat sabi po na itong mga scribe at pariseyo, nahuli nila ang babae sa very act of adultery. Mismong sa akto naaktuhan nila ang pakikiapid netong babae sa isang lalaki. Nasan yung lalaki? Bakit yung babae lang ang indicted, kumbaga sa korte? Yung babae lang ang dinala sa korte, yung babae lang ang inakusa at inindict. Ayon po sa batas ni Moses, Leviticus 20 verse 10, Deuteronomy 22:22, dapat parehong babae at lalaki na nakikiapid, pareho silang paparusahan ng pagbato hanggang mamatay, stoning to death. Wickedness din po ang sitwasyon sapagkat makita po ninyo talagang ang kinuha lang, ang talagang ang talagang kinaladkad lang netong mga pariseyo at mga skriba ay ang babae at kanila itong inihagis sa kalagitnaan ng maraming tao na nakikinig noon sa Panginoon sa Court of the Gentiles ng templo. O hindi baga naman kabastusan yun at hindi lang po karahasan, violence against women yan kung sa ating pong panahon, no? Pero yun po ang unang point of examine din natin ngayon, no? Lahat tayo meron po tayong tendency of violence kung hindi po natin i-check, no? We all have a bloodthirsty tendency. Yan. We shout blood, dugo. Yan, no? Pangalawa, ang kwento po nagpapakita sa atin ng dilema. Dilema. At totoo po yan sa buhay natin. Hindi po lahat ng bagay yes and no. May mga bagay po na dilema. Kapag ang Panginoon ay sumagot ng oo, sige, batuhin na yung babaeng yan hanggang mamatay, nahuli naman ninyo. Aba, nagpapakita yun na hindi siya consistent sa kanyang pagiging friend of tax collectors and sinners at hindi na siya lalapitan netong mga ito, no? Hindi pala siya consistent Pero kung sinabi naman po ng Panginoon, wag niyo siyang batuhin. Aba, ibig sabihin openly binabiolate ng Panginoon ang batas ni Moises.
at siya po ay aarestuhin netong mga Pariseo at Iskriba, at siya naman, ang Panginoon, ang kakaladkarin patungo sa punong pari. Dilema, no? Sa buhay natin, meron din mga ganyan. Ngayon, paano po sinob ng Panginoon ng problema? Ang 3 punto po sa kwento, binaliktad ng Panginoon ang sitwasyon. Hinusgahan niya ang mga humuhusga. Sa pamanong paraan, siya po ay nagsulat. Hindi po malinis ang kwento kung ano ang isinulat ng Panginoon, pero hindi rin po importante kung ano ang isinulat ng Panginoon. Basta't siya'y nagsulat, tumayo, sabi niya yung walang kasalanan, siya ang bumato, at muli siyang nagsulat. Sa pamagitan po ng gesture na yon, ipinapaalala ng Panginoon ang kwento mismo ng batas. Ang batas ng Diyos na ibinigay kay Moses, ayon sa Exodus 31 verse 18, ay isinulat ng Diyos sa pamagitan ng kanyang finger o daliri. At ano nangyari? Ang mga Israelita ay nagkaroon din ng adultery habang isinusulat ng Diyos ang batas sa taas ng bundok ng Sinai sa pamagitan ng kanyang finger. Ang mga Israelita ay gumawa ng isang molten calf. Ito ang kanilang sinayawan. Nakalimutan nila ang kanilang kasal sa Diyos, ang kanilang covenant with God, at sila po'y nagkaroon ng idolatry, which is actually an adultery against God, breaking the marriage covenant with God. I am your God, you are my wife, you are my people. Pero, paano ito sinob ng Diyos? God wrote the commandment a second time. Gumawa siya ng 2nd tablet ng commandment, and He wrote again with His finger. Na para ba sinasabi ng Panginoong Jesus, Oy, kanya, nangaakusa kayo, pero ang ginawa sa inyo ng Diyos mismo ay mercy, awa, habag. Dapat mahabag din kayo. Alam nyo, sa ating pong buhay, mahalaga din po yan na bago tayo humusga, atin din pong tignan ano rin ang ginawa sa atin ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. Yan. Pero pang-apat, mga kapatid, hindi po ibig sabihin na ang pagpapatawad ay taking it easy on sin. No? Totoo. Libre ang pagpapatawad. Ito'y ibinigay ng Panginoon sa babae ng walang kondisyon. Oo. Pero hindi nangangahulugan na ayos na ang lahat. No? Sabi nga ng Panginoon, go and sin no more. Hindi po magkalaban ang batas ni Moises at ang grasya ng Diyos. Dalawa yan. Dapat tumulong sa atin. Ang batas, nagpapakita sa atin ano ang kasalanan natin. The law gives us conviction of sin. Ano ba yung na-violate natin? Yan, ang batas nagiging sukatan ng atin pong konsyensya. Pero, the grace of God brings us naman the importance of conversion. Dapat magkaayon po yun. Yung conviction at conversion nagsasama upang dalhin tayo sa awa at liwanag ng Diyos. Sana po muling nakatulong sa atin itong usapan nating ito tungkol sa Ebanghelyo, pag-aaral natin sa John chapter 8 verse 1 until verse 11. At muli, paki-like, paki-share, paki-post at repost po itong atin pong pagkagising sa umaga sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, lalong-lalo na po sa timeline ng inyong community, parokya at church. At bilang evangelization,
patuloy po tayong mangalap ng mga subscriber sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ayan, no? Ngayon naman po, hayaan yung batiin ko ang ating mga virtual parishioners. Pagpalain din sila itong mga virtual parishioners natin na nagmumula sa Pauline Institutes at mga kaibigan. Okay? Unang-una po, pagbatit pagpapala kay Tony at Lourdes Chowa, kay Willie at kay Brenda Season Reyes, kay Abe at Nini Licaros, kay Butch at kay Julie Go. Ayan. At sa pamilya po ni Chato Dolot, no? Si Bay at Chewy Yap. At congratulations po sa bagong nanay na si Ina at si Ian Ramos. Pagbati rin po at pagpapala sa Tan family, si Maylay at si Philaine, si Jean, si Franz at si Fred. At ngayon binabati po natin ang lahat po ng sangay ng Instituto Santa Familia, ISF. Ito po yung secular institute ng mga couples at mga taong tumanggap ng sakramento ng kasal, ngunit nagkakaroon din ng religious vows bilang mga consecrated persons, no? Instituto Santa Familia. Rino Sioni Ramos, Rolly Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tio, Marlene Tio, Bernardo at Violet Pepito, Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batuktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, Edna Jun Kadsawan, Eli Doroteo and Family, Emery Cometa, Jo Kiambao, Josefina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya at Marisa Villanueva. Pagbati rin po kina Agnes Carlos Hao, Carmela Estrada, Hermie at Christy Santiez at ang inyong lumalaking angkan, si Mati Benavides at Ludi Ocampo. Gayon din pagbati kay Rachel Roy Quinto, kay Solomon Luchi Villaplaza at ISF Cebu, kay Ricky at Duyen Solis at ISF Bohol, Mike at Patria Manalaysay sa ISF Davao, Cherry Tan sa ISF Bacolod. At pagbati rin po sa Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul na pinangungunahan po ni Jimmy at Ruby Lim. Ngayon po ay italaga natin ang maghapon sa Panginoon to spend the day well, my dear, sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagpalain, kape-kape kung may time.